It feels like that. You think you're lost, but you're not lost on your own. You're not alone. I will stand by you. I will help you through. When you've done all you can do, you can't close. I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight, and I won't let go. Hurts my heart to see you cry. I know it's done, this part of life. Oh, it finds us all. We're too small to stop the rain. Oh, but when it rains, I will stand by you. I will help you through. When you've done all you can do, and you can't cope, I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight, and I won't let you fall. Don't be afraid to fall. I'm not here to catch you. I won't let you down. He won't get you down. You're gonna make it. Yeah, I know you can make it. 'Cause I will stand by you. I will help you through. When you've done all you can do, and you can't go, and I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight, and I won't let go. Oh, I'm gonna hold you, and I won't let go. Won't let you go. No, I won't. Meron cellphone dito para makita ko. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Praise the Lord. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and the darkest night.
were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and now I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lays down, I'm surrendered now. I give you everything. Nakalive minsan. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lays down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running and keeps running after me. Yung question Lala, pwedeng pakipost mo mga yung question. Ay, hindi po nakakapag-send And ng all my life you have been faithful. Dito ipapost ko. And all my life you have been so, so Hindi siya pwede. Hindi good. po pwede mag-comment ng picture. Every breath Ito, that pinadala mo sa I akin. am able, Picture yan eh. oh, I'm gonna sing Hindi pwede ko siya. of the goodness. Ay, papakita ko. I'm gonna sing, I'm gonna sing. I-post ko siya. After song. Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang ikalawang gabi natin. Today is Thursday. Ito po yung ikalawang gabi ng ating live broadcast. At meron po tayong live broadcast or live streaming every Tuesday and Thursday at 7 p.m. Ang ating pong mga paksa ngayon dito, it's all about the end time message. The doctrine of the end time message. Kaya po, itong ating radio program, live stream, ang ating title ay The Son of Man Ministry, The Present Truth. So, dapat po tayo ay nasa presenteng katotohanan. Hindi ko lang alam kung Ate Angel na i-post mo na yung question ni Brother Jeremiah Bacas Sagado. Ito po yung kanyang question ni Brother Jeremiah. Para masagot natin na maaga, no? Ayon po kay Jeremiah Bacas Sagado. But by the way, maayong gabi sa inyong mga taga Leyte, Samar, and also taga Mindanao. Ano po? Sa Sarangani. Ang ating mga kaibigang pastor dyan, Pastor Milo Troncoso, Pastor Lowen Amoto, Pastor Joseph Durano, and Pastor Sammy Durano. God bless you to all of you. Napaka-babait ng ating mga kapatid to. When I was there, ay talagang
maganda po silang makasama. Talagang na kay Lord sila nakadedicate ang kanilang mga buhay. Ngayon din kay Pastor Alfredo Amistoso ng Leyte, no? Leyte. At sa mga kasama natin dyan, hindi ko na po kayo maisa-isa. And also kay Edward Amistoso, sa kanyang kapatid. Ayun po, magandang gabi sa inyo lahat. Maayong gabi. Daigon Nato ang Ginoo. Ganyan din sa Masbati po sa ating mahal na kapatid, Pastor, manggagawa ng Diyos, Pastor Ubak, Rodolfo Ubak. And hindi ko na po kayo mabati isa-isa. But again, good evening to all of you. May the good Lord continue to bless us all. Ganyan din sa iba't ibang dako ng yes, can I have this? Okay, sandali po, no? Para gusto ko rin nakikita yung ating So, may mga adjustment lang po kami sandali. At ipagpamahin nyo, medyo marami pa tayong inaayos dito. So, by the way, again, God bless to all of us, no? At hindi ko na po kayo may isa-isa. Ngayon din yung ating kapatid sa ibang bansa, paki-off yung paki-off. Sandali po medyo may mga inaayos. Yung ako lang, gusto ko lang makita yung ating Alright. Okay. Comments dito lalat, hindi nakikita. Alright, okay. So, again, good evening to all of you. At tutuloy na po tayo sa ating paksa, no? Ang ating paksa nga pala ay the journey of the true bride of Christ from the day of Pentecost to the 7 church ages. Nung yung nakaraan, hindi ko makita yung title dito, no? Nung nakaraan, ang ating naging paksa ay the journey of the bride then, na may inspiration to na there's only one major prophet messenger in this age or in Laodicea. Ngayon po naman ay ang ating inspiration, the same title, pero part 2 tayo. Ito ay patungkol sa ang tawag dito ay warning of William Marion Branham. Hindi ko na mabasa dito. Warning of William Marion Branham to those who are contrary to the written word of the hour. No? Okay. May mga adjustment pa kami dito. Hindi ko nabasa dito. Wala akong Pero it's okay na. Okay. So, again, God bless you all. Dadako tayo doon sa tanong ni Brother Jeremiah Bacas Sagado. Alam ko ito ay from Cagayan de Oro. No po? Tayo ay nagkaroon ng invitasyon dito. But hindi natin napuntahan. Maikli ating oras napunta ko ng Jensen, Sarangani at saka Davao. By the way, ito yung question niya. Nakapost naman dyan. Good evening po, Pastor June. Sabi ni Brother Jeremiah. May tanong lang po ako. Saan po tayo dadalhin sa word ngayon? Kahit po alam na natin ang lahat ng misteryo, saan po talaga tayo tutungo nito? Okay, una-una, doon sa tanong niyang saan po tayo dadalhin sa word ngayon. Alam niyo po, para maging maikli, kapag tayo na sa word, dadalhin tayo nito kay Kristo. Yan ang huling lugar na dako na pagtitipunan ng mga believers, tayo ay mapa kay Kristo. Kaya kung tayo ay dadalhin sa word, sa complete word, sa panong ito, the present word, sa panong ito, dadalhin tayo kay Kristo. Okay. Ngayon, kahit po alam na natin ang lahat ng misteryo, saan po talaga tayo tutungo nito? Okay, dalawa po ito, merong salvation para iligtas, pero dadaan sa tribulation period at babangon sa white throne judgment. Tinatawag natin foolish virgin. At meron namang rapturing saints.
May mga tawag niya si Brother Branham. Tinawag yan bride, redeemed subject, a woman, church, iba't ibang tawag. Pero ito, yung mga babae ito, yung 5 virgins, wise virgins, na sa Matthew 25, ito yung nakasunod ng buong misteryo. Hiwaga sa panahon ito. Okay. Ang tanong po saan sila tutungo? Sila po ay ira-rapture, ano po? Or caught up ang termino dyan. Dadalhin sa ibang dimension sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po mapupunta yung nasa full word, nasa complete word, nasa present truth sa ating panahon. At yung isa naman, mananampalataya sila kaya ng denominational believer sila. Sila ay hindi nakaabot sa puro dalisay, presenteng katotohanan sa ating panahon. Kaya nga, daraan sila ng tribulation period, yung panahon ng tatakan ng 666, yung pagsabog ng mga nuclear bomb, okay, tribulation, great tribulation na tinatawag, at sila ay mamamatay doon, magiging abo, at pero ibabangon sila sa second resurrection, which is the white throne judgment, at doon sila hahatulan. Samantalang yung mga nasa full word, wala na po silang hatol. Ngayon, paano natin malalaman ng full word? Malalaman natin ito sa pamamagitan ng mensahe ng propeta si William Marion Branham. Wala na pong may dalang full word ngayon, kundi ang propeta si William Marion Branham o ang seventh angel na tinatawag. Kaya labas doon, sorry po, hindi tayo mararapture. Okay? Tanging mararapture lamang yung buong sumusubaybay, solid na sumusubaybay sa mensahe ni Prophet William Branham. Okay, the rest, tribulation at white throne judgment, paghatol ang sasapitin lang. Samantalang tayo mga rapturing saints, mga nabuhay sa first resurrection, tayo ay mag-judge doon. Sabi po yan ng Bible, ano? At sinabi rin ng propeta na tayo ay hahatol doon. Wala tayong paghatol na. Tayo ay kasama ni Kristong hahatol sa mga tao. Kaya yun po ang kalagahan ng full word, no? At lastly, kung ikaw naman na sa full word, ay tiyak po, meron kang humbleness, meron kang pag-ibig, at meron kang magandang karakter. Ano po? Yun po, no? Kapag nasa full word ka, dapat mag-manifest, makita sa iyo yung tinatawag na tapat. Revelation 19, si Jesus Christ ay tinatawag na tapat at totoo. Dapat mag-manifest yung love, yung humbleness sa buhay mo. Kapag wala nun, kahit ano pang lalim mo, walang mangyari sa iyo. Ikaw ay nagpipretend lamang. Ikaw ay meron lamang tinatawag ng intellectual understanding about the mystery. Pero kapag nasa full word ka, dapat mag-manifest yung love, humbleness, understanding, tinatawag na good character. Okay, character, sabi ni Brother Branham, is not a gift, it is a victory. Kasi pinagtagumpay natin ang mga bagay nito. Okay, dadakong tayo sa ating paksa. Alright, so salamat Brother Jeremiah sa iyong tanong at tayo ay dadako na sa paksa dahil alam kong kakapusin tayo. Minsan napakabilis kong magsalita dahil gaya ng sinasabi ko po, ang dami natin gustong sabihin. Gusto natin ipahayag. Okay, last, gaya sinabi ko, ay ating inspirasyon ay there's only one major prophet messenger in this Laodicea. Wala nang iba. Pangalawa, ang ating inspiration ngayon, bilang part 2, ay tinatawag na warning of William Marion Branham to those who are contrary to the written word of the hour. Okay. Number 1, Ate Angel, please. Ito pong sabi ng first quote, ano? Kung bakit si Brother Branham may warning. We notice that the first sower of the seed of discrepancy, kaguluhan, was branded the devil. Demonyo raw yung seed of discrepancy. And we know it was in Genesis 1. Now, we find out over here in the book of Matthew, the 13th chapter, Jesus still brands, okay, and discrepancy to His word
as being the devil. Devil na naman yun. Sa Genesis at sa Book of Matthew, parehong sinasabi ni Jesus at ng Old Testament na ang seed of discrepancy ay devil. Okay? Ngayon, tingnan po natin ang sinabi pa ni Brother Branham. Pasensya na po, nagiging mabilis ako dahil ayaw kong kapusin. Gusto kong maari ay masabi ko lahat ang naka-outline dito na. Pero tuloy tayo. And this 1956, anything, 1956 pa pala, no? Anything that shows discrepancy, ano yung discrepancy? Kaguluhan. Contrary to the written word of God. So, kapag kinontra mo na ang written word of God, ay discrepancy yun. Or puts any interpretation to it. O ini-interpret pa. Ini-interpret pa natin. Kung ano yung sinabi ni Brother Branham, ini-interpret pa natin. Kung di naman ini-interpret, kinokontra o binubunggo natin, sabi dito, is the seed of discrepancy. Eh, sino tong seed of discrepancy? Sabi ng prophet, devil. Kaya ngayon, kahit ano pang sabi mong message believer ka, ikaw ay sumusubaybay sa propeta, once na binunggo mo ang dati ng sinabi ni Brother Branham, at pinaliwanag mo pa, yung sinasabi ni Brother Branham, ay yung sabi niya ay seed of discrepancy, devil. Kahit coach ka pa ng coach, kahit spoken word hawak mo, kahit Bible lang hawak mo, once na binunggo mo ang sinabi ng propeta at pinaliwanag mo pa yung sinabi ng propeta, ay seed of discrepancy ka. Sino tong seed of discrepancy? Sabi niya ay devil. At ito pang sabi ng prophet, God will not honor it. He can't. It won't mix. It certainly will not. Hindi igagalang, hindi irespeto, hindi kakasihan ng Diyos yung mga nag-i-interpret ng sinabi ni Brother Branham at yung mga bumubunggo sa sinabi ni Brother Branham. Mamaya, may ipapakita ko sa inyong quotes. Okay. So number 2 tayo, Ate Angel. Okay, number 2. I don't care. Kanina, discrepancy, devil. Sabi ni Brother Branham, I don't care what it is. If it's contrary to the written word for this hour, yung revealed word na sinabi ng prophet na naka-imprenta, kapag ito raw ay kontra, bumunggo sa word for this hour, it's a lie. Praise God. Praise God. Kahit anong sabi natin na tayo ay sumusubaybay sa message, kaya nga po, dapat maingat tayo sa mensahe. Kahit sinasabi natin, sumusubaybay tayo sa message. Pero kontra naman sa sinabi ng prophet o kaya in-interpret, bukod sa demonyo na, sinungaling pa. Kaya yung mga nagpapaliwanag dyan, uuriin natin. Actually, ayaw ko sana magbanggit, pero sasaliksikin natin. Hindi para naman pasamain sila, katulad ng ating mga mabait na kaibigan, di ba? Hindi naman para kontrahin sila yung pagkatao na ang atin lamang pinag-uusapan dito ay yung salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen? Word of God lang ang ating pinag-uusapan. Kaya, maliwanag na sinabi ni Brother Branham, amen, na I don't care what it is. If it's contrary to the written word for this hour, it's a lie, sinungaling. Demonyo na, sinungaling pa. So bagay, ang demonyo ay ama ng kasinungalingan, sabi si John. Sabi pa rito ng prophet, God will have nothing to do with it. Walang pakialam doon ng Diyos. Ito pa mabigat, no matter how sincere, kahit napaka-sincere mo, please can I have a glass of water, please lang. Okay? No matter how sincere, gano'n ka man ka-sincero, how educated, gano'n ka man ka-edukado, how smart, gano'n man katalino, how true it sounds, parang napakaganda. Ay, ang daming ganyan eh. Kung mangaral ay parang napakaganda. Parang, wow, amazing. Bago yun ah. Parang, ngayon ko lang nabasa yun, ngayon ko lang naunawaan yun, ngayon ko lang narinig yun, ngayon ko lang nakita yun. Parang amazing. Ang sabi ni Prophet Branham, how true it sounds, gano'n man ito kaganda. Once na bumangga
sa written word of this hour na pinahayag ni William Marion Branham, it's a lie. Amen? Hindi lang lie, sa devil pa. Hindi lang sa devil, seed of discrepancy pa. Ang daming bansa, gano? Discrepancy, binhi ng kaguluhan, devil, at sinungaling pa. At diniyan ni Brother Branham dito, no? Sabi nito ay no matter how sincere, kahit gano'n ka pa kasinsiro, amen, umiiyak ka, nagka-fasting ka, amen, kinakausap mo kung sino-sino, praise be to God, nagpipray ka ng 5 times a day, pero kahit na, sincero ka, edukado ka, how smart, gano'n ka man katalino, how true it sounds, gano'n man kaganda, how reasonable it sounds, gano'n man parang katotoo, makatwiran, parang talagang totoong-totoo na. How reasonable it sounds. If it's contrary to the word of this hour, sabi niya kanina sa taas, it's a lie. So, kaya po, sa panahon ito, ay maliwanag na may discrepancy, may mga sinungaling na tao, at sila ay mga demonyo. Hindi po tayo tumutukoy sa tao, no? Kundi yung nagmo-motivate, nag-i-inspire sa kanila ay demonyo. Okay. Kaya nga, itong ating pag-broadcast, hindi po para mamira, hindi para manggulo o mga lait, kundi para lang po ituwid natin, sabihin natin, gawin natin kung ano yung pakilagay sa glass, kung ano ang naaayon sa mensahe ng Diyos sa panahon ito. Tuloy po tayo dito, no? Kaya nga po, napakaganda na ating pagtalakay. Ito ay solid na solid, pure na pure sa message ng propeta. Okay. Hindi po excuse lang. Medyo may mga adjustment pa kami. Alright. I'm very sorry, no? Okay. So, nga po. Kaya dapat talaga, sino ka man, mangmang ka man, wala ka man pinag-aralan, simpleng tao ka man, mahirap ka man, hindi mo kaya makipagsabayan sa mga kilalang ministro, hindi ka mega-church, amen, ang malaga ay nakatulay sa mensahe ng Diyos sa ating panahon ang ating pinanghahawakan. Pero mahirap ka na nga, mahirap na nga tayo, wala pa tayong pinag-aralan, pagkatapos bunggo pa doon sa sinabi ng prophet, kumontra pa, pinaliwanag pa natin sinabi ng prophet, masama po yun. Devil daw yun, sin of discrepancy at sinungaling. Kaya alam natin na 21:8 ng Revelation, walang sinungaling na makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi ang tuntala ay dagat-dagat na apoy. Sino ang ka-fellowship na doon? Si Satanas. Ang kanilang kasama. Sige. Magpatuloy ho tayo rito, no? sa number 3 at the angel. Okay. Okay na? And if we should have any revelation, kung tayo raw ay nagkaroon ng kapayagan, siguro yung iba nananaginip pa, yung iba pa may vision na nakikita, yung iba ay siguro nanlalamig o may malamig na nararamdaman, yung iba siguro ay may bumubulong-bulong sa tainga. Ganyan po ang minsan at kadalasan ginagawa ng demonyo. Okay? Pero okay lang po yun. Okay lang po yun. Ano man yan? Ang mahalaga ay nakatulay sa written word of this hour. Kasi itong written word, this is the revealed word. Pero nakasulat kaya written word. But this is the revealed written word of the hour. Ito yung nahayag na nakasulat na salita. Okay. Kaya nga po, tinututulan natin yung mga ilang nagsabi dyan na Newfield sila, which is true ang Newfield, no? Pero ang Newfield daw ay hindi, sinabi ni Brother Branham, hindi mababasa sa spoken word dahil Newfield nga. Tumututol tayo doon. Ang Newfield na yan, nung pagbubukas ng 7 seals,
na tinawag na new field that we never know before, ay nandiyan din sa sinabi ni Brother Branham. New field yun sapagkat sa ating patuloy na paglalakbay, marami tayong natutuklasan na tugma, dovetail, reconcile, blend together, harmonize dun sa sinabi ng prophet. Pero pag sinabing new field, yung iba nakakausap ko Brad, wala to sa quotation ni Brother Branham, new field nga Hindi alam to ni Brother Branham. Mali po yun. Lahat ng ating iniaaral ngayon, mapa new field man yan, mapa new Bible man yan, o anumang mga termo, new land man yan, new journey, amen, new revelation, ano man ito mga to, ay babagsak pa rin ito sa kinakailangan tulay, sinabi ng ating mahal na propeta. Kaya po, isa pong discrepancy, devil, sinungaling, yung sasabihin nung, kaya nga new field, dahil hindi alam ni Brother Branham, aba, huwag kang magrulong-rulungan. Sumunod ka lamang sa sinabi ng prophet. By the way, ayaw ko, dahil baka tapusin tayo ng oras, no? Tuloy tayo dito. So, if we should have any revelation should be presented to us that's contrary to the written word, then we should never receive it. Huwag natin tatanggapin ito. Bakit? Because that's exactly what Satan did to Eve. Yun ang ginawa raw na Satanas kay Eve. Bagong revelation. Sabi ng Diyos, huwag kayong kumain ng bunga, ng bunga sa gitna ng halamanan. Okay? Sabi ng Satanas, totoo bang huwag kayong kumain ng anumang bunga? Mali na. Perversion na. At ang malupit pa rito, sinabi ng Diyos lang, kapag hindi po nyo o kinain nyo, walang pagsalang kayo mamatay. Sabi ng Satanas, yung new version niya, yung new field ni Satanas. Hindi kayo mamamatay, kundi kayo maging parang Diyos. Sa makatuwid, hindi yan ang original word. Hindi ang original written word sa panahon ng Garden of Eden. Ang original word, huwag kayong kakain, hihipo, sapagkat wala kayong pagsalang mamamatay. Ginawa sa Satanas, hindi kayo mamamatay, kundi kayo ay magiging parang Diyos. Aba, ginawa pang masama ang Diyos. No? So, ulitin ko, ganun ang ginagawa ngayon ng ilang mass believer na yung new field, amen, wala na sa sinasabi ni Brother Branham dahil kaya nga new field, hindi alam. Sinungaling po yung ganung paniniwala. Hindi ko po binabanggit yung tao, no? Yung ganung paniniwala na wala na sa quotation, hindi na mabasa yung new field, yung mga aral ngayon. Sa sinabi ng prophet, sinungaling po yun. Seed of discrepancy. Tuloy tayo sa ating pagkatalakay. Kaya nga, sabi ni Brother Branham, no? Ano mang revelation na i-present o dinala sa atin na kontra sa written word, hindi natin ito dapat tanggapin. Bakit? Yaan ang eksaktong ginawa ni Satanas kay Eva doon nga sa Garden of Eden. Kaya matalim, mabangis, amen, ang mga babala ni Brother Branham. There's only one major prophet. Ano man kontra doon ay hindi na sa Diyos. Isa lang yan. Si William Branham ang one major prophet messenger sa panahon ito. At anumang kontra dyan, amen, sino mang nagkukorek dyan, sino mang gustong turuan pa si Brother Branham dahil wala sa Bible ang kanyang paliwanag, discrepancy na po yan, Satanas na po yan. Sorry, ulitin ko hindi ako nangusap sa tao, ang nangusap ako sa doktrina, sa Diablo yun, panggulo yun, Satanas. Amen, biro mong mas marunong pa kay Brother Branham. Biruin nyo na sila pa ang mas marunong magpaliwanag kay Brother Branham sa Bible. Abay, discrepancy talaga yun. Kaya, anumang revelation, amen, anumang aral, anumang katuruan na salungat sa written word, discrepancy, devil, lie, at Satan ang sabi pa rito. Ipagpatuloy ko natin. Mamaya may babanggitin tayo sandali, no? Gusto ko lang pagkasyahin yung ating oras, no? Dito tayo sa number 4 na 2. Ito po ang sabi ng prophet. If you believe me to be what you say, God's servant, kung naniniwala tayo na siya, si Brother Branham ay lingkod, God's servant ng Diyos, a prophet, isang propeta,
Listen to what I'm telling you. Praise the Lord. Wala pala tayong gagawin kundi makinig lamang sa sinasabi ng lingkod ng Diyos, ng servant of God, ng prophet of God. At kung tayo naniniwala, amen, kay Prophet Branham, listen to what I'm listen to what I'm telling you. Makikinig tayo lang. Hindi natin babanggain, iinterpretahin. Ang daming ganyan ngayon. Ipinagpaliwanag ang sinasabi ni Brother Branham sa halip na idatel at runs in continuity. Ano ang paliwanag? Ito, ang paliwanag kasi, isang quote, pero puro kwento lang. Blah, blah, blah. Kwento na lang ng kwento. Ang dovetailing, isang quote, dinadatel natin to sa isang pang quote, dinadatel pa natin to sa isang quote, at niraruns in continuity. Ang revelation kasi, hindi isang quote, kundi pagbuo ito ng mga quotes ni Brother Branham. Amen? Sinisipi, para makita natin the whole picture na sinasabi ng prophet. Kaya po, kung tayo ay naniniwala sa ating sinasabi na siya ay alipin o lingkod ng Diyos, God's servant, a prophet, listen to what I'm telling you. Makinig tayo sa sinasabi niya. Ito raw, see, you might not be able to understand it. Maaaring yung mga sinasabi ni Brother Branham ay hindi raw natin nauunawaan. Ulitin ko you might not be able to understand it. Hindi natin nauunawaan ang mga sinasabi ni Brother Branham. And if you can, at kung hindi natin ito nauunawaan, then you just do what I tell you to do. Hallelujah! At kapag di natin daw naunawaan, gawin lamang natin yung sinasabi niyan, gawin natin. Hindi mo naunawaan? Amen? Di gawin mo lang. Sundin mo lang yung sinasabi niya. Kesa naman, hindi mo naunawaan, kukuha ka ng talata, kukuha ka ng paliwanag, para lang may paliwanag mo yung sarili mo. Mali na yun. Diba? Devil yun, seed of discrepancy. Kaya kung di na natin nauunawaan, yung sinabi ni Brother Branham, glory be to God, ang payo niya ay, then you just do what I tell you to do. Napakasimple po niyan. Gawin lang daw natin yung kanyang sinasabing gawin natin. God will hold me responsible for what I say. See? At ang Diyos ay, God will hold me. Ako ang responsable, ako ang mananagot doon sa mga sinasabi ko. Kaya, end-time message believer. Dapat po, sabihin lang natin ang sinabi ng prophet at gawin lang natin ang kanyang pinagagawa. Maaaring hindi natin ito nauunawaan, pero huwag mo i-interpret, iligay mo lang sa tabi, hanggang di pa naunawaan, di huwag ka magpaliwanag, i-hold mo lang yan, pero huwag mong gagawin na ipaliwanag mo yung sinabi ng prophet ayon sa sarili mo. At huwag mo rin gagawin, tinatawag na iibahin, iibahin yung sinabi ng prophet. Okay? Kung naniniwala kang siya ay lingkod ng Diyos, at kung naniniwala ka na siya ay propeta ng Diyos. Ngayon, kung sinasabi mo siya ay lingkod ng Diyos, siya ay propeta ng Diyos, pero ipinapaliwanag mo naman ay seed of discrepancy. Devil, lie, Satan. Amen? Ang babagsakan natin gaano ka man kaseryoso. Kaya ito po, ay itinutuloy tayo upang mailinya tayo sa tamang paraan ng pagsamba natin sa Diyos. Ito po ang ating pagkahayag. Wala po tayong parang pinamamalian sinong tao. Ang atin lamang kung ano ang sinabi ng propeta sa panahon na ating kinabubuhayan. Gaya ang sinabi ko, no? Hindi naman tayo i-rapture sa sinasabi ng ibang tao. Amen? Hindi tayo i-rapture sa paliwanag ng ibang tao. Responsable lamang ang propeta doon sa kanyang sinabi. At doon tayo i-rapture. Kahit di ko alam yung mga pinapaliwanag nyo, sabihin natin, hindi ko maintindihan ang lalim nyo. Pero yung sinabi ng prophet, sapat na yun para i-rapture tayo. Yung mga dinagdag nyo na para lang palabasing malalim kayo, ewan ko na lang
baka yun pa ang siyang magdala sa inyo sa kapahamakan. Hindi lang baka, kundi tiyak yun na ang magdadala sa inyo sa kapahamakan. Dahil ang bilin ng prophet ay huwag i-interpret. Amen? Huwag bubunggo at i-interpret. There's sin of discrepancy. I believe with all my heart. Yung hindi sinabi ni Brother Branham na pinapaliwanag nyo, yun ang magdadala sa inyo sa kapahamakan. By the way, kung teaching at teachings, dapat proper. Pero kung mga inspirational or faith building, okay lang. Kumuha kayo dyan ng paliwanag. Yun naman ginagawa ng mga common preachers. Na tayo ay magpakabuti, tayo ay magpakabait, tayo ay magmahalan, huwag mong gawin ng masama, at ayaw mong gawin sa'yo, golden rules, no? At iba pang mga bagay. Well, ginagawa yun ng mga common preachers. Pero pag sinasabi kong himaya na sa Word of God, huwag mong lalapatan ng sarili mong understanding. Si Brother Branham ang maglalapat ng mga iyan. Okay, tuloy tayo rito. Ganda nito, no? 5 at the angel. Any man or woman, sino mang lalaki o babae, that puts anything to what I say, nagdaragdag ng anuman. So sinabi ko, don't believe what I say. Kaya maraming mass believer ngayon na hindi naman talaga mass believer. Nagkukot lang, nagbabanggit na ng William Branham, nagbabanggit din ng ilang quote na sa spoken word, pero ano po sabi rito, ay naglalagay ng anumang bagay, lalaki, babae, na naglalagay ng anumang bagay sa aking sinabi, ay hindi naniniwala sa sinabi ko. Simple lang naman yun eh. Bakit gano'n? Bakit hindi naniniwala sa sinasabi ko? Sinabi na nga kasi niya eh. Ipapaliwanag pa. Dito pa, no? Ito yung maraming mali eh. Kaya lang ipinipaliwanag kasi ang sinasabi na, di ba sabi ni Brother Branham, don't get what I say, but what I mean. So, sa Tagalog ay huwag niyong kunin yung sinasabi ko, kundi yung kahulugan ko, yung thought ko. Kaya ibang mass believer, Brad, ang babaw mo naman. Kunin mo yung thought ni Brother Branham. Hindi yung sinabi niya lang, kundi yung thought niya. Aba, yung mga sinasabi ba dito ni Brother Branham, kailangan pa ng thought? Kailangan po ba ng malalim na thought na yung sinabi ni Brother Branham, kulang yun, kaya kinakailangan, may magpapaliwanag pa nun? Aba, hirap nun. Kung gamitin ko rin yun, sabihin ko rin na, kapatid, don't get what I say, but what I mean. At di dalawang tayo ngayon. At yung what I mean natin, parang magbabanggaan. Paano kung meron pa isa, halimbawa si Brother Alex? Sabi, Brad, don't get what I say, but what I mean. Tatlong tayo magbabanggaan. Sabi pa, halimbawa nung isang taong, sino man dyan? Brad, don't get what I say. Apat na tayo. Meron pa rin paliwanag. 10 tayo halimbawa tao ngayon dito na kinuha yung code na don't get what I say but what I mean. Di 10 tayo may paliwanag. Di lalong discrepancy na yun. Pero yung code na yun na don't get what I say ay dun lang yung sa isang game, no? Tennis, and I don't know if tennis, no? Kasi sa tennis merong umpire. Umpire siyang pinaka-referee, pinaka-final authority kung pasok ba or labas ba, di ba? Yung bola. Okay. So pag sinabi niya pasok, yun yung umpire. Kaya lang siya ay taga-Kentucky siya. Minsan nababanggit niya umpire. Kaya kinulit siya ni wife niya at pati nung anak niya na hindi umpire kundi umpire. Doon mo lang gagamitin, don't get what I say, but what I mean. Doon mo lang i-apply yun. Pero kung in-apply mo, halimbawa, Godhead, ang tinatalakay, tapos i-apply mo na, don't get what I say, but what I mean, mali na po yun. Hindi naman naka-apply doon sa Godhead eh. Halimbawa, self-image na pinag-usapan, kung natin i-apply yung don't get what I say, but what I mean. Dahil doon lang sa kalaro, in-apply. Halimbawa, thunder sa ating pinag-usapan. Halimbawa, seven silang ating pinag-usapan. Amen? Huwag natin i-apply yung don't get what I say. Sapagkat hindi naman para dun yun. Dun yun para sa umpire at saka empire. At kung tayo lahat ay magsabing, don't get what I say, 100 tao tayo, 100 din ay magkanya-kanyang paliwanag. Lalong nabulabog ang message ng prophet. Kaya,
per topic tayo. Unawain natin kung ano yung tinutukoy ni Brother Branham sa quote na yon. Hindi i-apply kung saan-saan. Balik tayo dito. Kaya, hindi naman talaga believer. Hindi naman talaga naniniwala yung taong nagpapaliwanag pa. At napakarami niyan sa ating panahon. Isang katerbang mga taong ang galing magpaliwanag. Ang gagaling mag-interpret. Ang gagaling bumunggo. Pero praise be to God, wala tayong sinasabing sino man. Ang point lang dito, balik tayo lahat. Back to the Word. Back to the message. Back to the pureness of the message of the hour. Ito lang kasi ang magbibigay sa atin ng rapturing faith. Alright, tuloy tayo rito. So, ito yung number 6 ko, number 6. Tingnan nyo to, ha? Kasi may mga tao nagsabi, si Brother Branham prophet. Pero, yung kapag may thus saith the Lord, pag walang thus saith the Lord, hindi siya prophet, mali na yun. Aber, ikaw. Ay, huwag na tayo magpakalay ikaw. Ikaw ba, bawat salita mo may thus saith the Lord? Eh kung sinasabi mo si Brother Branham nagkakamali, halimbawa, eh lalo ka na. Hindi ka naman prophet. Isang katerba at isang katutak ang kamalian mo. Kaya dito pa kay Brother Branham, ipagpalagi natin na nagkamali. Ipagpalagi lang natin. Ay ikaw isang katerba. Pangalawa, ikaw wala kang thus saith the Lord. Pangatlo, tingnan po, pangatlo ha. Sige nga, basahin yung Bible, bawat talata o bawat kapitulo. Meron bang thus saith the Lord dyan? Di ba wala namang thus saith the Lord? Di ba? Binabati kayo ng Iglesia ni Cristo. Wala namang thus saith the Lord to eh. Kaya lang, pinaniniwalaan natin yun. Kahit walang thus saith the Lord, bindikado yun. Ganon din kay Brother Branham. Kahit hindi yung thus saith the Lord, ay bindikado yan. Okay? Hindi naman sabi niya, good morning friends, good morning brothers and sisters, thus saith the Lord. We are here in Ohio, thus saith the Lord. Masyadong kinakarnal mo si Brother Branham. Eh kahit ikaw nga, hindi ka nag-thus saith the Lord eh. Ay lalong hindi kita paniwalaan. At kumpara natin, si Brother Branham walang thus saith the Lord, ikaw wala kang thus saith the Lord. Saan ako pa rin? Kay Brother Branham pa rin. Ang lalim-lalim ng tinuro ng prophet. Okay, 7:38. Ayaw ko pong maipit. Nabitin tayo sa oras. Okay, kaya po, mali yung ganun mga palusot. Nagpapalusot kayo na kinakalan may thus saith the Lord para tama. Di ba mga sin of discrepancy tayo eh. Pag ganun ang kalalabasan natin, ginugulo natin yung message. Na ikaw rin mismo, hindi mo kayang pangatawanan na lahat ng sinasabi mo ay thus saith the Lord. Tapos ipupukol natin kay Brother Branham. Maling-mali yun, maling-mali yun. Nais natin pilipitin at bulabugin ang mga sumusubaybay. Pero ang binhi, hindi natin kayang pilipitin, bulabugin, gaano man kaganda, gaano man ka-reasonable yung ating mga sinasabi, hindi kayang dayain ng binhi. Tuloy tayo dito. Ito ngayon ang quote. Quote number 6 tayo. Okay? One man with the audacity to stand there in Ohio, isang lalaki, just when Brother Kidd was healed, come out there on the platform, yung one man yun, na lumabas sa platform, dumating, and said, now, Brother Branham is a prophet, no doubt at all. Ang lakas yun, bold na bold siya. Na si Brother Branham daw ay propeta, no doubt at all. Ang masama doon, yung idinugtong niya. When he's under the anointing. But now, said, when the anointing is off of him, kapag wala na yung anointing, said, don't you believe his teaching because it's wrong. It's wrong. Galing ano? Tayo siya doon sa entablado, sabi niya, si Brother Branham, talagang propeta. Kapag siya ay nasa anointing. Pero pag wala na yung anointing, ang teaching niya ay mali. Alright. Sabi nito, and he didn't know, sabi ni Brother Branham, that sitting in my room, habang ako'y nakaupo sa aking, sa kwarto ko, sa silid, the Lord revealed it to me. Yan ang propeta natin. Amen? Hindi alam nung nagbubulgar na yon, na nagpapamalit kay Brother Branham, na siya habang nasa kwarto si Brother Branham, ni-reveal ng Diyos yung ginagawa ng taong yun kay Brother Branham. Reveal it to me. And I walked right down there. And many of you was there. I said, why would a man say a thing like that? Ba't sinasabi na ganun tao yun? When the word, now see,
I never said I was a prophet. He said it. Siya naman may sabi. Okay? And the prophet, the word prophet, seer, Old Testament. Now the English version of prophet means a preacher. But the Old Testament seer was a man who had the divine, ano prophet sa Old Testament? The divine interpretation of the word. Kaya pag sinabing prophet, siya yung may divine interpretation ng word of God. Ba't ka pa magdududa? Ngayon, yung mga nagsasabing kinokorek si Brother Branham, mali si Brother Branham, at walang das of the Lord si Brother Branham, kayo ba may das of the Lord? Kayo ba'y propeta? Eh kung di naman kayo propeta, ordinaryong ministro lang kayo, hindi kita paniniwalaan na ikaw ay nagsisinungaling at ikaw ay kay Satanas at ikaw ay binhi ng discrepancy at walang iba kundi devil. Sorry sa word, no? Again, wala tayong pinapatamaan. Ang gusto ko lang pong sabihin dito, ang ganda-ganda ng message. God sent us a prophet. Amen, to bring us rapture. Tapos gagalunin natin na kung saan ka lang nagmula, na hindi ko alam kung anong bindikasyon meron ka, hindi ko alam kung nasa history ka. Eh si Brother Branham, nasa history, nasa almanac, nasa encyclopedia, nasa iba't ibang libro. Tapos ikaw walang patotoo. Gagaling mo si Brother Branham, come on. Balik tayo sa truth. Huwag kang magmagaling. Hindi ka naman delikado. Wala ka naman dasal naman. Walang talatakang tinutupad. Si Brother Branham, may Malakay 4:5-6. Meron siyang Revelation 10:7. Meron siyang Matthew chapter 11, verse 17 or 17:11 na Elijah to restore all things. What? Delikado ang prophet natin. Alright, tuloy tayo rito. Sabi ni Brother Branham, and a man saying that a man be a prophet and then say his teaching is wrong, if that ain't money working scheme, kundi dahil sa pera, siguro may nag-alok sa kanyang pera para sabihin ng ganon. If that ain't a money working scheme, okay, sabi niya ito, what is? Ano ito? The hour is close at hand, when the thing will be pulled out on the scene. Talagang lalabas pala yun eh. Hindi natin pwedeng ikasama ng loob, hindi natin dapat problemahin. Amen. Kung walang sinisisi si Brother Branham, alam niya na kung di dahil sa pera yun, pero dati ng panahon na lalabas ang ganong klaseng mga tao, stagpo. Si Brother Branham may sabi. Okay? At para ano to? Yeah. But that's the kind that make believer. Touch you on the back, call you brother, just as Judas. Natin dyan, kaya ano hatol ni Brother Branham? Make believer. Ano hatol ng propeta? Okay? Siya ay make believer. Nagpapako na rin mananampalataya. Pat yung diba, tinatapik-tapik ka sa likod. Don't you worry, Indian, di nakitin kami. Tinatapik-tapik ka sa likod. Okay? Call you brother, ganda na revelation mo, ganda prophet ka talaga, may dasal talod ka. Pero pag wala anointing, di ba? Teaching mo mali. Sabi, call you back, pat you on the back. Call you brother, just as Judas. Tulad ni Judas. Grabe yung mga salita ni Brother Branham, ano? May devil na, may seed of discrepancy, may lie pa, may Judas, may Satan. Eh talagang sapul. Kaya, balik tayo sa message. Praise the Lord. Balik tayo sa mensahe, kapatid. Huwag na tayo magsarili pa. Okay? Ang interpretasyon at unawa. Ito na. Solid na solid ito. Sapat na ito para sa rapture. Glory to God. Tuloy tayo dito. Just like Judas daw. Sino ba at ano ba si Judas? Sabi nga ni Brother Branham, make believer. Dito sa paragraph, sa quote number 7, tingnan niyo po kung sino si Judas. Like Judas Iscariot, born the son of perdition. You say Judas,
Sure, sabi ni Branham. Sinasabi ba si Judas? Sure. Siya ay anak ng perdisyong pagkapanganak. Remember, he was very religious. Amen? Follower din talaga ng message. He was very religious, but he couldn't go all the way with the message, pero hindi niya masamahan all the way sa kabuuan ng mensahe. Yan ang Judas. Katulad sa ating panahon, maraming mass believer daw, pero hindi nila masamahan ang kabuuan ng mensahe. Nagiging borderline believers. Naniwala sa ganitong parte, pero yung mga sinasabi ni Bible na iba na, ay ayaw ng paniwalaan. Gusto nila back to the Bible. Judas! Amen? Ano si Judas? Okay. Sabi ito, very religious, napaka-religyoso tao. Kaya yung mga, naku, ang dami ko nakaka-encounter ng mga pastor. Ano? Wala naman talaga sa message. Bumabanggit ng Brother Branham. Pero talagang, Diyos ko, kung ikaw sumusubaybay sa message, kitang-kita mo na wala sa mensahe. Maliwanag pa sa sikat ng araw na wala talaga sa message. Pero, kakabahan kang konti dahil bumabanggit ng Brother Branham. Pero pag solid mass believer ka, alam mo kagad mali yan. Kaya sabi ni Brother Branham, hindi na siya dito nagpatumpik-tumpik pa, katulad daw ni Judas, na son of perdition, very religious, but he couldn't go all the way with the message. Hindi niya masamahan sa kabuuan ng mensahe. He could take part of it, nakuha niya lang yung bahagi ito, but the rest of it, he couldn't stomach. Hindi niya masikmura. Mahirap para sa kanya. Malalim na para sa kanya. Parang nagbubunggu-bungguan na. Kaya grabing message, ano? Bulgar dito lahat ng mga ministro. Dito natin makita kung sino ang bulaang ministro at totoong ministro. But again, maraming good ministers. But again, to be good ministers, back to the message of God for this day. Back to the message of one major prophet messenger for this day. Outside of that, sinungaling yan. Sa demonyo niyan, seed of discrepancy yan. Lie yan. How good it sounds, how smart it sounds, how educated, how reasonable it sounds. If it's contrary to the written word of the hour, it's a lie. God has nothing to do with it. Yun po. Kaya, mabigat tong sinasabi ng prophet. Tuloy tayo dito, no? Okay. At sabi dito, si Judas, he was very religious, paragraph 273, but he couldn't go all the way with the message. He could take part of it, but the rest of it, he couldn't stomach. He cannot go all the way with the message. He could take part of it. Parte lang ang makuha niya. Hindi siya makasama ng lubusan sa mensahe. But the rest of it, he couldn't stomach. Talagang ganyan. Kaya huwag natin pilitin ng hindi binhi. This is not for all the people, not for the all believers or followers of Spirit. This is, God designed this message for the predestinated people for this hour and age that we are living in. Yun lang ang pupuntahan nito. Wala nang iba. Kaya don't try to convince people. We are not here to convince people. And we are not here to build a group. Nasabing grupo ko to, kasama ko to. No! We just preach the truth. And when you receive the truth, you are the one, it is your obligation to preach the truth to the other people. Then if the other people will receive this understanding, let them preach the truth. Pero hindi tayo para, isang grupo tayo. Grupo tayo ng ganito. Wala po. Understanding lang tayo nagkatasabayan. Sa unawa lang tayo nagsasama-sama. But not to be a group na, pare-pareho pa tayo unawa, huwag ka na kayong tatanggap, o huwag na kayong tatanggap ng iba pang mass believer. Katulad ng ginagawa ng, ayaw ka na magbanggit, katulad ng ginagawa ng, ayaw ka na magbanggit, katulad ng ginagawa ng ganitong, amen. Pero maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw, nakikita niyo dyan na may mga tao, may mga grupo na gusto magtayo ng grupo. Sa atin po, hindi. Itong present truth na the Son of Man Mystery, na present truth, ang tanging layo nito ay ipahatid sa iyo katotohanan. Pag natanggap mo katotohanan, kayo naman mag-spread na katotohanan. Pag natanggap nila katotohanan, sila naman mag-spread na katotohanan. At yung mga nakatanggap ng katotohanan, sila naman ang mag-spread. Parang servant seed. Roman candle.
Sa sabog ng 5 star, at 5 star sabog tag-5, at yung tag-5 sabog ng tag-5, and go on and so forth, hanggang eternidad. We speak of eternity. So, balik tayo dito. So, kaya ganun pala si Judas. Okay, make believer, very religious, hindi niya masasamaan ang kabuuan ng mensahe, matatanggap niya lamang ang bahagi nun, pero hindi niya kayang sikmurain yung ibang bahagi. Okay? They can take healing and things like that, but when it comes to God speaking spirits, third pool, into existence, that's too deep for them. Can't be. That was Judas. Kaya, third pool, alam yung third pool, revealing of the word, speaking of the spirits, diba? Preaching to the lost, third pool yan. Malalim na. Kasi may mga nurse believer naman na ayaw na mag-aral, ayaw na magsumikap ng ganito. Kung ano yung natutunan nung nagdaang panahon, hanggang doon na lang. Samantalang ang message, nagpa-progress hanggang dumating tayo sa present truth sa panahong ito. May present truth ngayon, nag-progress ang message. Huwag tayong may-stack up sa lumang paniniwala ng end time. Yes, there are end time, but they just take the part of it, but not the whole of it. Oh, hallelujah! Praise be to God. Okay, matapos tayo. Sandali, ito na, no? Tungkol sa Godhead. Sandali lang po to Godhead, ano? Tatalakay pa natin rapture, blah, blah, blah. Son of David, pero dito mo to sa Godhead. Part lang to kasi kakapasun tayo sa oras. It's 7:52. Di ba, uso ngayon na ang Diyos, si Jesus Christ naging Diyos lamang ng Jordan River. Ibig sabihin, nung siya'y nabautisman sa Jordan, doon lamang siya naging Diyos, si Jesus Christ. Meron pa nga, hindi talaga siya Diyos eh. Parang Iglesia Cristo. Isipin nyo guys, sinabi ko, dati-dati, noong 1983, ang pinagtatalino dito sa end time, changing of soul at cleansing of soul. Wala akong masabing sino tama doon, ano? Bagamat ang stand ko ay changing. The old soul died and the new soul. Pero yun lang naman ang unang pinagtatalunan noong 1983. Pero ngayon, dami na. Amen? Tinatawag na may Luciferian, may Utherians, amen? Meron bride lang talaga, hanggang doon sa bride, amen? Walang new birth before 63, naging Diyos lamang siya ng Jordan, wala ng rapture, millennium na ngayon, ang dami pa. Sinasabi ko lang sa inyo ang ilang mga bagay. So, ngayon bulabog na. Pero balik tayo dito sa Godhead sandali. Siyempre, hindi ko na i-break ng gusto itong Godhead dahil hindi naman ito topic. Pero daanan lang natin sandali para makita natin yung paniniwalang naging Diyos ba si Jesus Christ sa Jordan. Unang-una, may sinabi bang quote si Brother Branham? Meron ba tayo magbasa na quote na si Jesus Christ naging Diyos sa Jordan? Totoo na yung Diyos na lang kay Kristo. Pero that is another point. The point is this. My point is this. Ito yung topic. Meron ba tayong magbabasa na si Jesus Christ naging Diyos sa Jordan River? Wala. Kahit isa. Okay? Pero ang Diyos na nasa Kanya, walang usap natin. Pinagtatalunan yon. Ang ating pinag-usapan ay yung Diyos sa Jordan. Sige, ito lang. 4 na quotes na itong maikli para patunayan ko sa inyo. A, Sister Angel. Quote A. Okay. Sabi ito God was born. Isipin nyo, God was born, may Diyos bang pinapanganak? Kailan siya naging Diyos? Pinanganak. God was born. Tapos sasabihin natin, Jordan. Again, I have a very, very close friend dun sa Jordan River belief. Mahal ko sila. Mahal ko sila. Pero I'm not speaking against them. I'm speaking the truth. Amen? Na yung paniniwalang naging Diyos siya sa Jordan River, maling-mali na sa isang quote pa lang. Isang quote pa lang to Hindi na to full breaking ng Godhead sa ibang tagpo. 7:54 na, no? 6 minutes na tayo. Ang sabi nito, God was born there in Bethlehem. Kaya kung tatanungin natin, may Diyos bang pinanganak? Wala ka na masabi. Sabi ni Bertram, God was born. Sino pinanganak? Diyos. Hindi sinabi naging Diyos noong bautismuan. 7:55. Tuloy tayo nito. B-code. Sino itong ipinanganak? Na parang bata, nakatulad isang bata. Kanina, God was born. Ito, B.
It was Jehovah. Alam natin, si Jehovah, si God. Little Jehovah crying as a baby. The Jehovah of Old Testament, Jesus Christ of the New Testament. Kailan daw si Jehovah na umiyak ng parang bata? Nung bata pa lang siya. Hindi nung, kailan siya tinawag na Jehovah? Bilang God, Jehovah God. Hindi nung binautisman, kundi Jehovah crying as a baby. Alright, see tayo anak, at saka itong dalawang quotes na to. Sino lang, see. So, ako may ebidensya patunay. Ang Diyos pinanganak, si Jehovah ay umiiyak bilang isang bata. Okay? At ito pang last quote na to. If the blood cell, alam na yung blood cell, ano? Dugo. Was God, so was the egg God. Ano yan? Blood cell pa lang. Hindi pa pinapanak. Blood cell pa lang. Was God, so was the egg God. Okay, tuloy tayo ito. So, both egg and blood cell was God. Amen! 756. So, yun lang po ay wala pa tayo sa full breaking ng Godhead. Sa ibang tagpo na po yun, no? Ang point ko lang dito, parang patalastas, parang siningit ko lang na bakit natin nasabihin si Jesus Christ naging Diyos sa Jordan River samantalang wala tayong mabasang isang quote, samantalang sa quote sinasabi, God was born there in Bethlehem, Jehovah crying as a baby. If the blood cell was God, so was the egg God. So, both egg and blood cell was God. Kailan? Egg cell pa lang, blood cell pa lang, God na. Bakit natin pinapalabas? Ayun ang sinasabi ni Berber na, ano yun? Contrary to the written word of the hour, it's a lie. God has nothing to do with it. It's a lie. Seed of discrepancy. Devil, Satan, make-believer, Judas. Okay? Kung may sinabi si Brother Bernard, paniwalaan. Pero ito, maliwanag. Yung baby na ipinanong sa Bethlehem ay Diyos. Si Jehovah, yung batang umiyak, ay si Jehovah. At yung blood cell at saka egg cell ay both God. Paano natin ngayon yan sisirain at pabanggain? Ang gagawin nyo, ipapaliwanag yan. I-interpret nyo. Hindi na kayo just believe what I say and do what I say, sabi ni Brother Bernard. Again, to God be the glory. Tayo po ay dito na magtatapos. Bahagi lang po yun, no? Again, sa Tuesday, meron po tayo ulit ng live. The Journey of the Bride. Bakit, Pastor, parang prophet ang tinatalakay mo? Kasi, part yan sa pagtalakay natin sa Journey of the Bride. Parang introduction yan. Okay. Sa third naman, sa Tuesday ay, Tuesday and Thursday, every Tuesday and Thursday, 7 p.m., solid message po tayo. Solid na solid message yan. Hindi yan parang inspirational or faith-building message. Talagang solid na solid. Yung quotation ni Berber na dinadovetail natin at niraruns in continuity, biniblend together natin para ma-harmonize yung mga quote para mailabas natin yung complete picture ng topic of per topic. So God bless you. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa susunod po, Brother Jeremiah, salamat sa question nyo. Kung sino pa ho gusto mag-question, ay malaya kayong makapagtanong. Pero we will do our best na 1 hour lang ang ating talakayan. So pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Mr. Orvic ay bumiyahin na. Ano po, kaninang umaga nagpunta sa airport. And also tomorrow may mga biyahing Japan. Ilan sila lahat? 6 sila lahat, ano? From the San Andres family. Tapos si Ate Maybeth, si Ate Leslie. Right? Tama ba ako? So God bless you. Hindi na namin kayo may hatid. Dahil may sarili kami lakad bukas. So, ganun din sa mga precious friends natin from Bicol, no? Hindi ko na po maisa-isa sila. Yung ating mga butihing kapatid dyan. Si Pastor Wilson Jr., Joy Monticlar, Pastor Romulo. I'm sorry, the rest, no? Sa Nueva Ecija. At ang mga taga-norte, no? Ang mga kapatid natin doon, no? Tayo yung makipag-usapan. Amen? Huwag tayo yung dadako sa bad end. Just tell the truth. Express the truth. Tell the truth. Amen? Dahil hindi naman personal itong ating pagtalakay, kundi ito'y katotohanan lang, mensahe lang, word lang tayo. Walang
debate, walang mag-aaway, walang iinit ang ulo, walang pag-uwi ay samaan loob o masakit ang loob. Just let us talk as a brother in Christ. Let us talk in love and sweetness of the Spirit. Basta ilabas mo lang kung talagang totoo yan. Ilabas mo. Kung may magtatanong at kung meron parang kontra, just have patience and explain. Dahil ako po, kahit siguro ako tanungin, ibabad ako ng isang buong araw para tanungin, ay nakahanda po tayo doon sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. God bless you all. Let's pray. Dakilat na pagpalang Diyos sa muli, pagpalain niyo po ang mga kapatid na naka-tune in at ang mag-tune in pa sa The Son of Man Ministry, which is the present truth of this day, of this hour. Ito ang presenting katotohanan. Maybe some people are confused, hindi pa nila nakita ang kabuuan. Maaring some of them are, they want to know about the Son of Man or whatever, Lord. I pray that you make a way, Lord God, para ma-discuss ng maayos, ng maliwanag, at pagpala ang mga kapatiran. Not to bring a new doctrine, not to bring a strange doctrine, but, Lord God, solid message from our beloved prophet, William Marion Branham. Bless us all together. Bless us those people who listen, who tune their cell phone sa live stream ito. God bless us all, Lord. At patuloy niyo pang pagpalain ang mga nakikinig at ministry nito. Help me, Lord God, sapagkat wala naman ako magagawa kung wala kayo. Thank you so much, Lord. We give to Thee the glory, honor, and praise. At yung may mga karamdaman, pagalingin, may mga problema, bigyan ng tinatawag na kagalingan o ng kapayapaan, at ano mga bagay na kayo lamang makagagawan to, Lord God. May your special move, Lord God, be upon those people who needs you right now. Thank you so much. We give to Thee the glory and praise, and we ask all this thing in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. To God be the glory.